Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos at tayo'y bilang isang simbahan nagsisimula ng bagong panahon, ng bagong taon. Isang paglalakbay ng pananampalataya at pag-asa, sapagkat pinaniniwalaan natin ng ating hantungan ay ang kaharian ng Diyos at ang ating pinakamamahal na si Jesus Nazareno ay magbabalik sa wakas ng panahon. Kaya't maghanda tayo sa pagdating niya. Aminin natin ngayon at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa mga panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang puon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay.
Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagdiligtas ninyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing
at mabuhos ang inyong pag-iisip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging laging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Gayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sabihin nyo nga sa katabi nyo, Happy New Year! Ayan, baka nagtataka yung mga bata, bakit nagpapa-New Year si Father, no? Gutom lang yan, Father, no? Opo, ngayon ang unang araw ng Disyembre, ngunit ngayon din po sa simbahan, sa kalendaryo ng simbahan, ang unang araw ng bagong taon. Iba po ang kalendaryo ng simbahan. Ngayon, sinisimulan natin ang bagong taon. At ito ay sa panahon ng Adbyento. Kaya't nakita nyo po ang korona ng Adbyento o yung Advent wreath na tinatawag natin, sinindihan natin yung unang kandila. 4 po yan dahil 4 na linggo tayong magdiriwang ng Adbyento bilang panimula ng bagong taon sa simbahan. Kung matatandaan po ninyo nung isang linggo, ipinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Paalala sa atin na sa huling yugto ng buhay, sa huling yugto ng kasaysayan, haharap tayo kay Kristong Hari. At ngayon namang Adbyento, mapapansin nyo, opo, parang amoy Pasko na. Pero sa simbahan, hindi pa natin pag-uusapan ng Pasko. Sapagkat ang ating pinagninilayan pa rin ay ang katapusan. Hindi ba parang kabalintunaan, simula ng bagong taon, tapos katapusan ng pinag-uusapan natin? Di ba dapat simula din. Pero bakit sa simbahan, simula ng taon, pero ang pinag-uusapan natin, katapusan ng panahon? Sapagkat ang pinakamainam na paraan para magsimula, kahit naman sa buhay natin, di ba? Ang pinakamainam na paraan sa pagsisimula, isipin mo ang katapusan. Pag iniisip mo ang katapusan, mas maayos kang magsisimula. Kaya nga sa English, sabi nga, begin with the end in mind. Kaya di ba yung mga atleta natin, natitiyak ko, yan si Heidelin Diaz, si Kaloy, Yulo, kahit hirap na yan sa ensayo, gutom na yan kasi hindi pwedeng magpataba. Ang sasakit na ng mga katawan at buto ng mga yan. Pero anong nasa isip nila? Yung medalyang ginto. Kaya lahat tiniis nila. Inisip nila yung katapusan. Di ba ganun din ang mga mag-aaral? Iisipin mo yung graduation, kaya mag-aaral kang maigi. Hindi ka magbubulakbol pag may nang-aaya sa yung magbulakbol o wag pumasok, isipin mo, baka hindi ako makagraduate.
Iniisip mo lagi yung katapusan. Ganun daw dapat sa buhay. Isipin mo yung konsekwensya. Pag may nag-aalok sa'yo, sabihin sa'yo, isang hit-hit lang naman to. Isipin mo agad, pag nalugo ka dyan, adik ang labas mo, hindi ka na makakatakas dyan. Huwag mong isipin, sabihin sa'yo, isang hit-hit lang yan. Isang shot lang yan. Ala, magiging alcoholic ka na. Isipin mo lagi yung katapusan. Kaya yung mga magnanakaw, yung mga madaling mahuli, hindi nila iniisip yung katapusan. Nandyan ang mga pulis. Akala mo, ang nakikita mo lang yung bag. Hindi mo napansin, may pulis yan sa kanto. Isipin mo lagi ang katapusan. Pag may nangaakit sa'yo, isipin mo ang katapusan. Isipin mo, pag nalaman niya ng misis mo, ng mga anak mo, ng asawa mo. Minsan, di ba, kaya tayo nawawala sa buhay, nakakaligtaan natin yung katapusan. Akala natin, uubra to. Paalala sa atin. Kaya nga, katapusan ang ibinubulalat sa atin. Kaya nga't sa Adbyento, pag iniisip natin ang katapusan, hindi pagkatakot ang gusto ni Jesus Nazareno. Sabi ko isang araw, hindi gawain ng Diyos ang manakot. Kung tunay kang deboto, hindi ka nananakot. Hindi yan ugali ng Diyos. Yung mga taong nananakot, sisiga-siga, kung makaamba, kung makapagmura, kung magalit, kung makapanindak. Hindi ho yan ang gawain ng Diyos. Ang gusto ni Jesus Nazareno, pag-asa ang mabuhay sa atin. Kaya niya sinasabi itong mga katapusan na ito para mabuhay ang pag-asa. Kung papaano nag-aalab ang kandilang ito, ganun din sana mag-alab ang pag-asa sa buhay natin habang inaantay natin ang pagbabalik ni Jesus Nazareno. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. O yan, mukhang walang pag-asa yung katabi mo. No? Nang lulupaypay na. No? Nang lalata na. Sige nga, ulitin mo nga, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Ayan, yung mga nagsabing huwag mawawalan ng pag-asa, kayo ang tunay na tutulungan. Yung mga parang lalamya-lamya, ay, uwian na. Sabihin sa iyo ni Jesus Nazareno, paano ako magpapasabog ng himala, lalamya-lamya ka. Lalampa-lampa ka, simangot ka ng simangot dyan, mukmuk ka ng mukmuk. Kaya nga sinisindihan ng kandila, paalala sa atin, ang tunay na deboto, hindi nawawala ng pag-asa. Ang tunay na deboto, buong-buo ang tiwala. Kaya kahit mabigat ang krus, katulad ni Jesus Nazareno, hindi yan dahilan para sumuko. Hindi yan dahilan para awayin mo ang buong mundo. Hindi yan ang dahilan para mawalan ka ng gana sa buhay. Baliwala ang debosyon kung hindi mo tutulungan ang sarili mo na gabayan ka ni Jesus Nazareno na mabuhay ang pag-asa. Kaya ang taong puno ng pag-asa, ang taong umaasa kay Jesus Nazareno, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, buhay na. Pwede na tayong magpasko. Pero bakit ba minsan nawawala ang pag-asa? Bakit hindi maayos ang pag-aantay ng tao? Hindi lang minsan pag ako'y nandiyan sa may labas, no, nag-aantay din ako, napapansin ko ibang mga tao may inaantay din. Tapos tatawagan, sabihin, nasaan ka na ba? Kanina pa ako nag-aantay dito naka-speakerphone, kaya nakikiusero si Father, no? Nakikinig ako, no? Kasi naka-speakerphone. Sasabihin naman, nakadalawang ikot na ako dyan Hindi mo ba ako napansin? Kasi pwede kang nag-aantay, pero wala naman ang isip mo.
Kasi nagaantay ka nga, tapos may nakita kang mga paninda, uy, ang ganda nito. Yun, dumaan na, hindi mo tuloy napansin. Dadaan, tapos may kausap ka sa telepono, nakatingin ka pa sa taas. Maggulo ang isip. Kaya yung pag-iisip na ganyan, yan ang makatatanggal ng pag-asa. Kaya hindi makapaghahanda. Kaya sabi nga ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, mag-ingat kayo, huwag magumon sa katakawan, paglalasing, mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Ito raw mga guluhin sa isip, ito yung nag-aalis ng pag-asa sa atin. Ito yung hindi nakakatulong maghanda sa atin. Yung mga alalahanin, yung mga problema, yan ang nakasisira sa ating tunay na pag-aantay. Siguro ngayon, kaya hindi ka makapakinig, hindi ka kanina makangiti, hindi mo mabati yung katabi mo, dami mong iniisip. Ang dami mong pinapasan ngayon, ang dami mong inaalala at kinakatakutan. Mga kapatid, mga kadeboto, huwag niyong hayaan na yung mga alalahanin mo, yung mga problema mo, yung mga kinakatakutan mo, yung kasalanan mo, ay tanggalin si Jesus sa buhay mo. Huwag mong hayaang yung nasa isip mo ngayon, yan ang kumuha kay Jesus Nazareno sa iyo. Kaya hindi mo tuloy siya makita. Dumadating na siya sa ating piling. Opo mga kapatid, dumadating. Hindi lang siya darating sa huling panahon. Araw-araw, nagpaparamdam sa iyong Nazareno. Gusto kang kausapin ni Jesus. Gusto niyang gabayan ka. Pero bakit hindi natin ito marinig? Hindi natin ito maramdaman? Itong mga alalahanin nating ito, ito ang kumukuha kay Jesus Nazareno sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa halip na itong mga problemang ito, kunin si Jesus, tanggalin si Jesus sa buhay natin. Pwede ba hayaan natin si Jesus Nazareno ang kumuha ng mga problemang yan, na mga alalahanin na yan. Sa halip na yung mga kinatatakutan mo ngayon, yung mga kasalanan mo ngayon, tanggalin si Jesus sa buhay mo. Hayaan mong si Jesus ang magtanggal ng kasalanan na yan, ng mga pagkatakot na yan, ng mga alalahanin na yan sa buhay mo. Kaya nga nandito tayo ipinagkakatiwala natin sa Kanya. Kunin mo, Panginoon, para hindi ikaw ang matanggal. Baliktad nangyayari Siya ang natatanggal dahil sa problema natin. Hayaan nating siya ang magtanggal ng problema natin. Kaya nga't may pag-asa tayo. May tiwala tayo. Sapagkat ang pangako ni Jesus, hindi niya tayo pababayaan. Ang pangako ni Jesus, hanggang sa dulo ng panahon, kasama natin siya. Kung tayo'y tunay na nakatuon, nag-aantay, nakikinig sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, magbabalik ka sa wakas ng panahon. Ngunit kahit ngayon pa lang, ika'y kapiling na at dumadating sa aming piling. Opo, may gusto kang sabihin ngayon sa amin, kaya mo kami pinagsimba dito. May gusto kang gawin namin. May gusto kang ihinto namin. Kaya tulungan niyo po kami. Marami kaming problema, marami kaming alalahanin, marami kaming tuksot kasalanan na nagtatanggal sa iyo sa aming buhay. Huwag sana ganun. Baliktad sana po ang mangyari. Pakitanggal niyo po ang mga problemang ito. Kunin niyo po itong mga alalahanin na ito na sumisira sa aming buhay. Na humahad lang sa aming ugnayan sa iyo.
para lubos kaming mabuhayan ng pag-asa, para tunay kaming makapaghanda sa iyong pagbabalik. Mahal na pong Jesus Nazareno, ipinagkakatiwala po namin lahat sa iyo. Kayo ang aming pag-asa at kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mong aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayan ng Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kapatid na may HIV/AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang mapagkalingang pagmamahal ng sambayanan habang sila'y patuloy na lumalago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Pagdasal natin yung mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ng aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw din ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niyang kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maintampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hindi tayo nawawala ng pag-asa sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit. Sa lahat ng masama. Iniiling namin kami at diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan,
at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating pag-asa at kaligtasan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Marami pong nasusunugan ngayon, kaya agad-agad tayong nakikipagtulungan sa Caritas Manila para maibsan man lang ang mga pinagdaraanan ng mga kapatid nating nasalanta. At kahit walang sakuna, tuloy at tuwina ang ating kawang gawa, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Huwag nating hayaang kunin at tanggalin si Jesus Nazareno na mga problema natin sa buhay. Sa halip, hayaan natin si Jesus Nazareno ang magtanggal at kumuha ng mga problemang yan sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.